Kahit anong gawin ni Donald Trump para kumbinsihin tayo ng kabaligtaran, opisyal lang inangkin ng Iran ang karapatan sa kipot ng Hormuz at inanunsyo ang bayad sa lahat ng barkong dadaan kahit tutol ang Estados Unidos. Sa likod ng mga negosasyon, palihim na nagkasundo ang Oman at Iran at ngayon ay sinusulong nila ang isang plano na maaring lubos na magbago sa mga patakaran ng paglalayag sa kipot ng Hormuz. Ngayon, iginigiit na rin ng Oman ang bayad sa pagdaan ng mga barko sa pagdaan ng barko. Paalala, ang kipot ng Hormuz ay pinaghahatian ng Iran at Oman. Kahit sinasabing voluntaryo ang kontribusyon, malinaw sa Tehran na turing nila itong obligadong bayad. Nagmalaki si Donald Trump sa tagumpay ng negosasyon sa Iran habang naglatag ng mga bagong kahilingan ng Iran sa Estados Unidos para sa pirmahan ng kasunduang pangkapayapaan. Matapos magkasundo ang US at Iran, naitigil ang pag-atake at mag-usap sa Qatar tungkol sa paglalayag sa kipot ng Hormuz, naging komplikado muli ang sitwasyon dahil sa posisyon ng Tehran. Sinabi ng Iran na hindi ito makikipag-usap sa mga mataas na opisyal ng Estados Unidos, ngunit ang problema para sa Washington ay habang nagyayabang si Trump tungkol sa mga tagumpay, may mga kasunduan ng naganap sa kanyang likuran. Sa episode na ito, susuriin din natin ang datos tungkol sa paglalayag sa kipot ng Hormuz at ipinapakita nito na malayo pa tayo sa mga antas bago ang bigmaan. Samantala, sinabi ng pangalawang Pangulo ng Estados Unidos na si J.J.D. Vance na marami pang baraha at alas ang Amerika na handa nilang gamitin laban sa Iran. Ngunit handa rin ang Estados Unidos na tanggapin ang pansamantalang tagumpay ng digmaan. Sa ngayon, may nagaganap na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa Qatar, kaya't pag-usapan natin ang pinakabagong balita. Sabi nga nila, direkta mula sa pinangyarihan. Samantala, muling bumalik ang labanan sa politika sa Ukraine. Ipinatawag ni Pangulong Zelensky si dating punong komandante ng Sandatang Lakas ng Ukraine, Valery Zaluzhny, sa opisina ng Pangulo para hilinging isantabi ang ambisyong maging Pangulo at huwag magsumite ng kandidatura sa nalalapit na halalan na maaaring maganap na yung taglagas. Ang totoo, ipinakita ng pinakahuling survey na malamang matalo si Zelensky kay Zaluzhny. Ako si Alexei Pichi at sabay-sabay nating talakayin ang mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel, Pichi News. Makikita ang link sa video description, dun namin agad ipinopost ang mga balita. Siyempre, magsisimula tayo sa usaping Iran. Ayon kay Pangulong Donald Trump, magandang ugnayan ng Washington at Tehran habang nagkokomento siya sa negosasyon sa Iran. Ayon sa kanya, naging maganda ang mga huling pagpupulong sa Qatar. Narito ang pahayag ni Donald Trump. Maganda ang takbo ng denuklearisasyon ng Iran. Nagkaroon sila ng magagandang pagpupulong pero titingnan pa natin. Dito, kailangan talagang pag-usapan ng mas detalyado ang tungkol sa mga pagpupulong na ito dahil sa totoo lang, wala namang talagang naganap na pagpupulong pero para kay Trump, naging maganda ang mga ito. Noong Miyerkules, nagkaroon ng technical na pag-uusap ang Estados Unidos at Iran sa Doha. Pinag-usapan na magkabilang panig ang daloy ng barko sa Strait ng Hormuz at ang tigil putukan. Noong Miyerkules, nagkita sina Jared Kushner at Steven Witkoff, mga sugo ni Trump, sa punong ministro ng Qatar na tagapamagitan sa usapan kahit unang inanunsyo ni Trump na direktang makikipag-usap sa Iran. Ngunit walang naganap na direktang pag-uusap. At ang mismong ayaw ng mga Iranian na magsagawa ng direktang pag-uusap sa mga kinatawan ng Amerika ay nagpapakita na ang Tehran ay may sariling laro at sabihin na natin sariling diplomatikong landas. Paalala ko, noong Martes ay sinabi ng Iran na wala silang balak makipagkita sa mga mataas na opisyal ng Estados Unidos ng Amerika na dumating sa Qatar. Ito sina Witkoff at Kushner. Pinapapahirap ng posisyon ng Tehran ang pagbuo ng pangmatagalang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng mga bansa. Sinabi ng mga opisyal ng Iran na bago talakayin ang mas mahihirap na issue gaya ng posibleng limitasyon sa nuclear program, kailangang ayusin muna ng mga panig ang lahat ng kondisyon ng tigil putukan na napagkasunduan 2 linggo na ang nakalipas. Kasama rito ang pag-alis ng mga sanksyon, blockade at pagpapalaya sa mga naka-freeze na ari-arya ng Iran. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng Washington at Tehran ay malayo pa rin sa pagkakaroon ng kompromiso sa mga pangunahing probisyon kahit pa sa isang paunang kasunduang balangkas.
Nakasaad dito na dapat tumigil ang Iran sa pagharang sa kipot ng Hormuz kapalit ng mga insentibong pinansyal. Pagkatapos nito, may 60 araw ang dalawang panig para mag-usap tungkol sa permanenteng kasunduang pangkapayapaan. Sa 60 araw na yon, 2 linggo na ang lumipas. Dumating sina Jared Kushner, manugang ni Pangulong Donald Trump, at espesyal na kinatawan Stephen Witkoff sa Doha para sa mga high-level na pagpupulong ayon sa White House. Kasabay nito, iniulat ng mga otoridad ng Iran at Qatar na ang mga kinatawan ng Amerika ay makikipag-ugnayan lamang sa pamamagitan ng mga tagapamagitan at hindi direkta sa panig ng Iran. Hindi tamatawaging mataas na antas ang mga pagpupulong na ito. At dito na nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Inanunsyo na ng Iran ang kontrol sa kipot ng Hormuz. Bahagyang naibalik ang paglalayag sa kipot ng Hormuz matapos ang digmaan at nitong mga huli. Gayunpaman, iginiit ng mga opisyal ng Iran na ang kontrol sa paggalaw ng mga barko ay isasagawa kasama ang Oman na matatagpuan sa kabilang pampang ng estratehikong kipot. Bukod pa rito, inihayag sa Tehran ang intensyon na simula kalagitnaan ng Agosto ay magpatupad ng bayad sa pagdaan ng mga barko matapos ang 60 araw na panahon ng negosasyon. At sa katunayan, kung titingnan natin ang memorandum ng pagkakaunawaan, may ganap na karapatan ng Tehran dito at pinirmahan ito ni Trump. Narito ang CP mula sa pangunahing negosyador ng Iran na si Mohammad Bagher Ghalibaf. Ang soberanya sa kipot ng Hormuz ay pag-aari ng Iran at Oman at ang paggalaw ng transportasyon sa kipot ay pinamamahalaan ng mga kasunduang itinakda ng Iran. Sa kabila ng kawalang katiyakan, bumaba pa rin ang presyo ng langis matapos salakayin ng Estados Unidos ang mga pasilidad militar ng Iran bilang tugon sa drone attacks sa mga komersyal na barko noong weekend. At inatake rin ng Iran ang mga base militar ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. Kasabay nito, nagbabala ang United Nations Conference on Trade and Development na kahit na maging matatag ang mga pamilihan ng enerhiya, maaaring patuloy na magdusa ng matindi ang mga pinakamahina na ekonomiya dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain at gasolina. Sabi nila, hindi agad babalik sa dati ang lahat at matagal ang proseso. Ang digmaan ay nagdulot ng pagbilis ng pandaigdigang inflasyon ayon sa komperensya. Pinalakas nito ang pampulitikang presyon kay Donald Trump bago ang midterm election sa Kongreso ng Estados Unidos ngayong Nobyembre, kung saan malalaman kung sino ang magkakaroon ng kontrol sa lehislatura ng Amerika. Nanawagan si Trump at kalihim ng pananalapi Scott Bessent sa mga nagbebenta ng gasolina sa Amerika na ibaba ang presyo nito. Sabi nila, bumaba na ang presyo ng langis, kaya dapat bumaba rin ang presyo ng gasolina. Bagamat nakakapagtaka na ang kalihim ng pananalapi ang gumagawa ng ganitong panawagan dahil alam naman niya na ang mga gasolinahan, kasi ibinebenta pa nila ngayon ng gasolina na binili noong panahong mataas pa ang presyo ng langis. At bago pa nila maabot ang mga presyo ngayon, aabutin pa ng kaunting panahon. Kasama rin sa pansamantalang kasunduan ng Estados Unidos at Iran, ang pagtigil ng labanan ng Israel at Hezbollah na suportado ng Iran sa Lebanon. Gayunpaman, nagduda si Nabi Berri, tagapagsalita ng Parlamento ng Lebanon at kaalyado ng Hezbollah sa kasunduang balangkas sa pagitan ng Lebanon at Israel na pinamagitan ng Estados Unidos noong nakaraang linggo. Napansin ng mga analista na ang kasunduang ito ay posibleng magpatibay sa tunggalian dahil nakaugnay ang pag-alis ng tropang Israeli sa Timog Lebanon sa pagdidisarma ng Hezbollah. Pero, ang pinakapangunahing hadlang sa kasalukuyang yugto ng negosasyon ay ang Strait ng Hormuz. Mayroong isang bagay na hindi pa agad pinag-uusapan ni Donald Trump sa publiko kahit na alam niya ito ng mabuti. At hindi ito basta-basta, nabanggit ko kanina na may sariling laro ang Iran habang sinisiguro ni Donald Trump sa lahat na maayos ang lahat sa kanya at maganda ang relasyon niya sa Tehran. Pero may sarili ring laro ang Tehran. Nagtutulungan ngayon ang Oman, Tehran at Iran sa planong maaaring baguhin ang mga patakaran ng paglalayag sa kipot ng Hormuz, isa sa pinakamahalagang rutang pandagat sa mundo. Pagkatapos ng digmaan ng Amerika at Iran, si Muscat mismo ang nagmungkahi na magpatupad ng bayad para sa paggamit ng kipot. At kahit na opisyal na sinasabi sa Oman na ito ay tungkol sa voluntaryong kontribusyon, sa Tehran naman hindi nila itinatago na tinitingnan nila ito bilang isang obligadong bayad. Parang bayad talaga. Voluntaryo daw, pero pag di mo binayaran, di ka makakadaan sa kipot.
Sa papel, walang sapilitan, lahat voluntaryo. Ngayon, ipapaliwanag ko paano gagana ang scheme na ito. Ayon sa mga balita ngayon, naipasa na ng Oman sa Estados Unidos at iba pang kanluraning kaalyado ang opisyal na alok tungkol sa bagong mekanismo ng paggamit ng Strait of Hormuz. Ayon sa dokumento, kailangang magbayad ng kontribusyon ang mga kumpanya ng pagpapadala para sa seguridad ng paglalayag sa kipot na ito. Ipinagdiin ng panig ng Oman na ang mga bayad na ito ay voluntaryo at hindi tinuturing na klasikong buwis o bayad para sa transit. Iminumungkahi na gawing modelo ang sistema ng Malacca at Singapore Straits kung saan matagal nang mayroong espesyal na pondo na pinapasukan ng mga gobyerno at pribadong kumpanya ng voluntaryong kontribusyon para suportahan ang seguridad ng paglalayag sa kipot na iyon. Iba naman ang interpretasyon ng Iran sa mga kasunduan. At ngayon, isa sa mga mataas na opisyal ng Iran ang nagsabi na ang mga bayad ay dapat gawing sapilitan at pagkatapos ay hahatiin ng pantay sa pagitan ng Iran at Oman. Sabi niya, ito ay ating kipot, kami ang mangongolekta at paghahatian ng pera ng tig 50-50. Mahalagang tandaan na bago ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ang kipot ng Hormuz ay nanatiling bukas na mahalaga bilang internasyonal na rutang pandagat kung saan ang mga barko ay maaring dumaan ng libre. Ganun ang naging kalakaran sa loob ng maraming dekada at lumalabas na ligtas naman doon. Pero yon ay bago nagpasya si Donald Trump na salakain ng Iran. Gayunpaman, noong panahon ng labanan, epektibong kinontrol ng Iran ang kipot at hinarangan ng pagdaan ng mga barko. Dahil dito, tumaas ang presyo ng langis sa mundo. Umabot pa sa mahigit $100 kada bariles, kaya tumaas din ang presyo ng gasolina sa iba't ibang bansa. Pagkatapos ng digmaan, ilang ulit nang sinabi ng Tehran na balak nitong gamitin ang kontrol nito sa kipot bilang isang ekonomikong kasangkapan. Ayon kay Abbas Araghchi, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, hindi na babalik sa dating kalagayan ang kipot ng Hormuz bago ang digmaan kung saan walang bayad ang paglalayag. Sabi nga nila, may mga panahong ganoon, tapos dumating si Trump. Ngunit ang Washington ay mariing tumututol sa anumang pagtatangka na gawing pagkakakitaan ang pagdaan sa kipot ng Hormuz. Ngunit pero sabihin ko na ng maaga, masasabi kong maaring mangyari na hindi pakikinggan ang opinyon ng Washington. Sinabi ni kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Marco Rubio na ang Estados Unidos ay tutol sa anumang uri ng bayad, anuman ang itawag dito, buwis, singil o voluntaryong ambag. Parang sinasabi nila, wala kaming pakialam kung anong itawag ninyo, basta't ang pagdaan ay dapat libre. Unang tinutulan ni Pangulong Donald Trump ng US ang panukalang maningil ng bayad sa pagdaan ng mga barko sa kipot ng Hormuz. Noong tagsibol, nagbanta pa siya sa Oman ng posibleng aksyong militar kung susuportahan nila ang ganitong inisyatiba. Sa kabila nito, tuloy ang mga negosyador ng Amerika sa pakikipag-ugnayan sa Muscat at umaasang makakahanap ng kompromiso. Ibig sabihin, hindi na ito tinatanggihan. Sabi nila, pakinggan nyo, gusto rin ito ng Oman, hindi lang Iran. Subukan nating magkasundo. Ganito na lang, kung hindi nyo naintindihan, uulitin ko ang idea. Nagkasundo na ang Iran at Muscat at ipinasa na nila kay Oman ang maruming trabaho na ito. Parang hindi naman sila ang masyadong nagtutulak ng ideyang ito. Ideya na raw ito ng Oman, kaya kailangan talagang mag-usap at magkasundo. Binibigyan diin ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Oman, Badar Al-Bulbek, na hindi talaga nagmumungkahi ang kanilang bansa ng bayad sa transit dahil labag ito sa internasyonal na batas. Ibig sabihin, sinasabi ng mga taga-Oman, pakinggan ninyo, walang anumang obligadong bayad. Sa halip, ayon din sa kanya, ang pinag-uusapan dito ay ang pagpopondo ng mga serbisyo para sa seguridad ng paglalayag, pagresponde sa mga aksidente at pangangalaga sa kalikasan. Hindi ko na uulitin, dati maayos at normal lang lahat bago ang digmaan. Ngayon, pera na ang kailangan para dito. Ibig sabihin, binanggit ni Al-Busaydi na ang pagpapanatili ng kaligtasan ng kipot ay nangangailangan ng malaking gastusin. Pero ang punto rito, ang tanging banta sa Hormuz Strait ay ang Iran. At ang Iran mismo, kasama ang Oman, ang siyang mangongolekta ng pera para protektahan ang mga barko laban sa banta ng Iran. Kahangalan? Syempre naman. Pero ganyan ang sistemang itinutulak ng dalawang bansa ngayon.
Aminado ang mga diplomat ng Europa na ayaw nila ng bagong bayarin, ngunit ang layunin ay gawing posible ang mekanismo nang hindi labag sa internasyonal na batas. Sinabi ngayon ni General na kalihim ng pandaigdigang organisasyon sa paglalayag na si Arsenio Dominguez na anumang sapilitang bayarin ay magiging labag sa batas. Kasabay nito, pinayagan niya ang paglikha ng isang voluntaryong pondo kung ito ay gagana katulad ng sa Malacca Strait. Sa Europa, hindi naman sila tutol sa paniningil ng bayad sa pagdaan ng barko sa Hormuz Strait. Gusto lang nilang tawaging iba para hindi magmukhang pangongotong. Kung makakaisip sila ng paraan na sa totoo lang ay nagawa na nila, malamang hindi na ito mapipigilan ng mga Amerikano. Sa ganitong konteksto, nagbigay ng matalinong opinyon si Prinsipe Faisal bin Farhan, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Saudi Arabia tungkol sa sitwasyong ito. Narito ang kanyang pahayag. Bakit kami kailangan sumang-ayon sa bagong patakaran sa kipot ng Hormuz dahil lang nagkaroon ng digmaan? Pero si Donald Trump ay walang sagot sa tanong na ito. Ngayon, pinakamahalaga ito. Sa Muscat, diretsong sinabi na habang sina Witkoff at Kushner, mga sugo ni Trump, ay may negosasyon sa Qatar. Sa mga darating na araw, magsisimula na ang Iran at Oman ng opisyal na usapan tungkol sa inaharap ng sistema ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Ito pa rin ang isa sa pangunahing usapin sa negosasyon ng Estados Unidos at Iran matapos lagdaan ang Framework Peace Agreement. Kung magkasundo ang mga panig sa bagong mekanismo ng pagpopondo, maaring ito na ang maging pinakamahalagang pagbabago sa mga patakaran ng paggamit ng Strait of Hormuz sa mga nakarang dekada at malaki ang magiging epekto nito sa pandaigdigang kalakalan. Dahil sa rutang ito, dumadaan ng halos ikalima ng pandaigdigang pag-export ng langis at malaking bahagi ng liquefied natural gas. Sa totoo lang, ayon sa datos ng marine traffic, unti-unting tumataas ang galaw ng mga barko sa Strait of Hormuz. Kahapon, naitala ang 34 na pagtawid, ngunit malayo pa rin ito sa pre-war na average na nasa 100 na pagtawid kada araw. Kahit dumarami ang barko, nananatili ang issue sa seguridad at ayon sa balita, Oman at Iran ang magbibigay ng proteksyon. Pasensya na, inanunsyo ng pinagsamang Maritime Information Center noong Martes ng gabi na, ayon sa kanila, ang antas ng banta sa seguridad ng dagat sa Strait ng Hormuz ay tinaas sa makabuluhang level, nananatili ang karagdagang panganib ng mga mina at nagpapatuloy ang mga operasyon ng pag-aalis ng mga ito. Dumadaan ang mga barkong pangkalakalan sa kipot sa Southern Oman, Iranian Corridor at hilagang rutang hawak ng Iran. At heto ang nakakatuwa, ayon sa memorandum ng pagkakaunawaan na nilagdaan ni Donald Trump noong Hunyo 17. May oras ang Estados Unidos ng Amerika hanggang Hulyo 11 upang ganap na alisin ang naval blockade sa mga pantalan ng Iran. At inaasahan na ang Iran ay gagawin ang lahat ng makakaya upang maibalik ang daloy ng kargamento sa antas bago ang digmaan sa parehong panahon. Malinaw na nakasaad pero hindi ito garantisado. Ibig sabihin, kailangang alisin ng mga Amerikano ang blockade at magsisikap din ang mga Iranian na alisin ang sarili nilang blockade. At ayon sa pagsusuri ng tanker trackers, matapos ang opisyal na pagtanggal ng blockade na ginawa ng Estados Unidos, 2 linggo na ang nakalipas, nakapag-export na ang Iran ng halos 50 milyong bariles ng krudong langis, habang ang ibang mga bansa sa Persian Gulf ay nahihirapan sa pag-organisa ng sarili nilang pag-export. Dahil ang Persian Gulf na yon ay punong-puno ng mga tanker na hindi makalabas sa Strait ng Hormuz. Ngayon, may isang napakalaking tanker pa na sumadsad doon kaya't nabarahan ang isang bahagi ng kipot. At ito ang pangunahing patibong na napasok ni Donald Trump. Sa kasunduan noong Hunyo 17, hindi tinatalakay kung mananatili bang hawak ng Iran ang kontrol sa Strait ng Hormuz sa huli. Malinaw na nakasaad doon na ang mga barko ay makakadaan ng libre sa loob lamang ng 60 araw habang ang Iran at ang mga kapitbahay nito sa Persian Gulf ay nagkakasundo pa tungkol sa bagong kasunduan para sa Strait ng Hormuz. Ibig sabihin, pwedeng singilin ng Iran ang bayad at nakikita natin ang direksyon ng mga negosasyong ito.
Samantala, sinubukan ni Vice Presidente ng Estados Unidos ng Amerika na si JJ Vance na may sabihin sa atin, pero aaminin ko, hindi ko talaga naintindihan kung ano ang gusto niyang sabihin. Baka kayo maintindihan ninyo. Ayon kay JJ Vance, marami pang baraha ang kailangang ilatag sa negosasyon sa Iran. Kung tama ang magiging tugon ng Tehran, ayon kay Vance, lahat ay lilingon sa nakaraan at sasabihin na nagsimula ang lahat sa malinis na pahina. Kung hindi naman at kung masama ang magiging kilos ng Iran, ayon kay Vance, marami pang paraan ng Amerika para magpataw ng presyon at tiyakin na magiging pabor sa Amerika ang resulta. Narito ang buong pahayag ni JJ Vance. Lahat ay may kagustuhang sabihin na tapos na ang lahat. O ang mga demokratiko at sa totoo lang, pati na rin ang ilang mga republikano ay nagsasabi, ipinapakita nito na umurong si Donald Trump. May ilan na nagsasabing tapos na ang lahat at ang mga Iranian ay may sari-saring sinasabi. Ako naman, mas lalo akong nagdududa sa lahat ng naririnig ko ngayon. Ang magandang balita ay may administrasyon tayo at Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na laging naghahanap ng paraan para sa kapakinabangan ng mga Amerikano. Sa huli, matibay ang paniniwala ko na babalikan natin ang sandaling ito at sasabihin na kamit natin ang magandang resulta. Malaking trabaho ang kailangan dito, hindi lang sa negosasyon, kundi sa iba pang aspeto. Mga kaibigan, kung alam ninyo kung ano pang mga baraha ni Donald Trump laban sa Iran at kailan niya ito gagamitin, batay sa pahayag na ito ni JJ Vance, pakisulat sa komento. Paulit-ulit kong pinakinggan ang sinabi ni Vance, pero hindi ko pa rin maintindihan ang punto niya. Sabi niya, may sobrang astig tayong presidente na laging iniisip kung paano makakalamang ang mga Amerikano. Sinusubukan niya talagang intindihin. Ibig sabihin, wala siyang estratehiya mula simula. Noong sinimulan niya ang digmaan, alam ba niya ang pinasok niya? O ngayon lang niya iniisip ang susunod na gagawin? Sabi niya, may baraha tayo na ginagamit. Anong mga baraha? Ano? Saan? Kung may baraha lang tayo, nagamit na natin, pero mukhang wala talaga. At nakikita natin na ang Iran ay nakakakuha ng maraming, pasensya na, benepisyo, maraming mga pribilehiyo, habang si Trump ay sinusubukang intindihin kung paano makakakuha ng kalamangan para sa mga Amerikano. Ito ay sa yugto ng negosasyon matapos ang 2 buwan o higit pa ng digmaan. Sa pagtatapos ng Hulyo 1, hindi ko pwedeng palampasin ang isang balitang pampulitika mula Ukraina. Ipinahayag ni Valery Zaluzny, dating punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraina at kasalukuyang embahador sa United Kingdom, ang kanyang planong tumakbo sa pagkapangulo ng Ukraina sa isang pagpupulong kay Volodymyr Zelensky sa Kyiv noong Hunyo. Aktibong tinutulan ni Zelensky ang ideya ni Zaluzny ayon sa mga source na malapit sa kanila na iniulat ng Ukrainska Pravda. Ayon sa mga source ng Ukrainska Pravda, sinabi ni Zelensky kay Zaluzny na maganda ang takbo ng sitwasyon sa front at nananatiling nagkakaisa ang lipunan na nagbibigay ng pagkakataon para magsagawa ng halalan na iyong taglagas. Binigyang diin ni Pangulong Zelensky na ang pangunahing layunin ay huwag hayaang magkaroon ng panloob na pagkakabahabahagi na anya ay maaring mangyari. Mangyari kung magkakaroon ng alitan kay dating punong komandante Zaluzny. Parang sinasabi na si Volodymyr Zelensky lang ang totoong malakas na kandidato ng mga Ukrainian at 2 pang technical na kandidato lang para magmukhang litimo ang halalan. At ayon sa mga source ng Ukrainian Pravda, diretsahang tinanong ni Zelensky si Zaluzny kung tatakbo ba siya bilang presidente. At sumagot siya at quote, "Oo, tatakbo ako." Ayon kay General Zaluzny, hindi siya nagnanais ng karerang pampolitika, ngunit hindi rin niya kayang balewalain ang mga Ukrainong umaasa sa kanya. Dito nagsimula ang pinakakapana-panabik. Sinimulan nilang gipitin si Zaluzny. Matapos ang pagpupulong kay Zelensky, nagkita si Rustem Umerov ng National Security and Defense Council at si David Arakhamia ng Sluga Naroda kay Zaluzny. Ayon sa mga source, sinubukan din nilang kumbinsihin si Zaluzny na huwag sumali sa halalan na nagbabala tungkol sa panganib ng pagkakabahabahagi ng lipunan dahil sa labis na magulong kampanya sa eleksyon.
Gayunpaman, hindi binago ni Zaluzny ang kanyang posisyon at bago magpaalam ay hiniling nila sa kanya na pag-isipan pa niya itong mabuti. At ayon sa mga source ng Ukrainian Pravda, kung tatanggihan ni Zaluzny ang paglahok sa halalang pampanguluhan, handa pa raw si Zelensky na ialok sa kanya ang kahit anong posisyon sa gobyerno, kabilang na ang upuan ng punong ministro. Sabi niya, kahit ano, kunin mo lang, basta wag ka lang tumakbo sa eleksyon. Pero hindi tinanggihan ni Zaluzny ang ideyang yon. Bakit labis ang pag-aalala ng opisina ng Pangulo ng Ukraine at bakit nila pinipigilan si Zaluzny na tumakbo sa eleksyon? Ang totoo niyan, ayon sa isang survey na isinagawa noong Mayo-Hunyo ng Kyiv International Institute of Sociology, 73% ng mga Ukrainian ang nagtitiwala kay Zaluzny. Isang sagradong numero, hindi ba? Samantalang si Zelensky ay may 61% lang, pero maliit na bagay pa lang yan. Kasabay nito, inilatala ng Ukrainian Pravda ang datos mula sa isang kumpidensyal na survey na isinagawa ng isa sa mga Ukrainian na kumpanyang nagsasagawa ng survey sa utos ng Office of the President. Ayon sa resulta sa unang round, kung ang eleksyon ay gaganapin na sa susunod na linggo, sa unang round ng eleksyon, mga 33% ng mga Ukrainian na nakapagdesisyon na ang handang bumoto kay Zelensky. Sa pangalawang pwesto kung sakaling may eleksyon ay si Zaluzny na may 22% ng mga boto. At sa ikatlong pwesto ay ang hepe ng military intelligence. Si Kirill Budanov, Intelligence Chief ng Ministry of Defense at kasalukuyang pinuno ng opisina ng presidente ay may 14% ngayon. Sa survey sa ikalawang round ng presidential elections, magsisimula raw magkaproblema si Zelensky. Sa pagtapat kay Zaluzny, matatalo ang kasalukuyang presidente na si Zelensky na makakakuha lamang ng 32%, samantalang si General Zaluzny ay makakakuha ng 37%. Kung si Budanov naman ang makakatapat ni Zelensky sa ikalawang round, ipinapakita ng survey na mananalo si Zelensky pero sa loob lang ng statistical margin of error, 34% laban sa 32%. Ibig sabihin, kahit sino sa dalawang general ang makaharap ni Zelensky sa ikalawang round, hindi tiyak ang panalo ng kasalukuyang presidente. Kasabay nito, binanggit na handang isantabi ni Budanov ang kanyang mga planong pampulitika pabor kay Zelensky pero sa kondisyon na gagawin din ito ni Zaluzny. At mukhang hindi handa si Zaluzny na gawin yon. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais nyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat, suportahan ang channel ni Alex Epechi. Pumili kayo ng kahit anong paraan na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.